Hello po muli sa inyo mga friends. Marami pong salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Lalo na po sa mga nag-like at nag-comment sa aking mga videos. At ngayon guys, meron po akong topic na inihanda, yung sometimes, sometime at saka sometime. Okay? Tatagalogin ko po yung explanation nito para sa mga beginners po. Okay? Para lalo po nating maintindihan. So, itong sometimes, okay, itong dalawa na to, parehas na one word. Okay? Kaya lang, itong isa may S. Okay? May S. Ito wala. Ito naman guys, walang S. Kaya lang, two words. Okay? Dalawang words siya. One, two. Okay? So, magkahiwalay siya guys. Magkahiwalay yung some at saka yung time. Okay. So, dito na tayo sa sometimes yung may S. Sabi dito, means occasionally, but not always. Ibig sabihin ng occasionally, but not always. Sa Tagalog yan guys, paminsan-minsan. Okay? Occasionally, paminsan-minsan. Pag sinabing not always, sa Tagalog, hindi palagi. So, itong sometimes, kabilang to guys sa tinatawag natin na adverb. Kabilang to sa tinatawag na adverb. Pero anong klaseng adverb? Adverb of frequency. Pag sinabing frequency, describes how frequently something happens. Ibig sabihin yan, dinidescribe niya yung isang bagay kung gaano kadalas nangyayari. Okay? Gaano kadalas. Gaano kadalas? Paminsan-minsan. So, paminsan-minsan, hindi palagi. So, tandaan natin pag may S, ibig sabihin yan ay paminsan-minsan. Pumupunta ako sa mall, pero hindi ako araw-araw pumupunta. Hindi ako palaging pumupunta. Kung hindi, minsan lang. For example, once a month, o kaya 2 times a month. Yun. So, o kaya pag niyaya ako ng friend ko na punta sa mall, yun, occasionally. Okay, I go to the mall sometimes. Punta naman po tayo dito sa sometime, pero walang S. Pag sinabing sometime, sabi dito, unknown time. Pag sinabing unknown time, hindi sigurado yung time. Yung time na yan, hindi sigurado kung kailan in the past. Pag sinabing in the past, sa nakaraan. Okay? Maaring yung unknown time na yan ay nung nakaraan pa. O kaya yung unknown time na yan, yung hindi mo sigurado na time ay in the future. Okay? Ibig sabihin, sa hinaharap, pwedeng bukas, next week, next month, next year. Okay? Hindi mo sigurado kung kailan. Okay? So, para maintindihan natin, guys, sa Tagalog niyan, guys, pwedeng ganito. Pag sinabing unknown time in the past, yan yung hindi mo sigurado na oras o time sa nakaraan na. Katulad ng kamakailan lamang. Okay? Pag sinabing kamakailan lamang, pwedeng nung isang araw o kaya nung last week. Pag sinabing dati, hindi mo rin sigurado kung kailan talaga. Okay, dati. Okay? Parang ganito yan, oh. Dati nakita ko si Peter, may kasama siyang babae. Nakita ko sila sa mall. Dati. Oh, pag sinabing dati, hindi mo sigurado. Maaring nung nakarang buwan o kaya nung nakarang linggo, yun dati. Okay? Sa ibang araw, sa ibang pagkakataon, or minsan. Minsan guys, ginagamit ko tong sometime pagka niyayaya ko yung friend ko na lumabas. Okay, sige, labas naman tayo minsan. Sabihin ko, sige, labas tayo sometime. Ay, English yung sometime lang eh. Pag sinabing sometime guys, another meaning niya na tumutukoy sa unknown time in the future. Yung di mo sigurado na time sa hinaharap, ibig sabihin niya. Katulad ng sa ibang araw, okay? Sa ibang pagkakataon, or minsan, okay? So, parang ibig sabihin ng sa ibang araw, halimbawa, busy ka, gusto kitang yayain na mag-Starbucks, okay, titreat kita minsan. So, sasabihin ko sa iyo na, I'll treat you sometime. Okay? I'll treat you sometime. Ibig sabihin, ititreat kita sa ibang araw. Pwedeng ititreat kita sa ibang pagkakataon. Or ititreat kita sometime. Or ititreat kita minsan.
Okay? Minsan. Ibig sabihin, hindi mo sigurado kung bukas ba yon o sa susunod na araw o sa susunod na linggo. Basta sa susunod na may pagkakataon o sa ibang araw na may pagkakataon or minsan, basta may pagkakataon. Okay? Halimbawa guys, I'll call you sometime. So, hindi ko sigurado kung kailan kita tatawagan. Basta, pag dumating yung may pagkakataon na pwede kitang tawagan, yun na yun, tatawagan kita sometime. Okay? Tawagan kita minsan, parang ganun. Tawagan kita minsan na. Okay? Tatawagan kita minsan na. Okay? Basta may pagkakataon, ibig sabihin na. Pag sinabing sometimes, dinidescribe mo yung isang bagay na nangyayari paminsan-minsan. Okay? Nangyayari siya, hindi palagi. Paminsan-minsan. Kaya nakasulat dito, occasionally. Hindi lagi, hindi araw-araw. Hindi palagi. Yun yun. So, dinidescribe mo na mayroong bagay na nangyayari paminsan-minsan. Ito naman, dinidescribe mo yung isang bagay na nangyari, pero in the past. Pwedeng nangyari in the past, pero kailan nangyari? Unknown time in the past. Pag sinabing unknown time in the past, yan yung hindi mo sigurado kung kailan nangyari. Tulad na example ko kanina guys, na nakita ko si Peter dati sa mall. Dati nakita ko si Peter sa mall, may kasamang babae. Dati. So, pwedeng, yung dati na yan, pwedeng last week or last month. So, hindi sigurado. Basta dati. Okay, so, gagamit tayo dyan guys, pag sinabing dati, sometime. Sometime in the past. Okay? Sometime in the past. O, kamakailan lamang. Sometime in the past. Mamaya magbibigay pa ako ng another examples ng sometime para lalo natin maintindihan niya. So, dito na tayo sa two words na sometime. Okay, sometime, two words, means a period of time, usually a long period of time. Parang nakakalito, no? Pero may another term yan, guys. Ibig sabihin yan ay free time. Pag sinabing free time, yan yung sa Tagalog ay libreng oras. Pag sinabing libreng oras, guys, yan yung pagkakataon or panahon na wala kang ginagawa. Hindi ka abala. Hindi ka busy. So, for example guys, do you have some time to check my homework? So, ibig sabihin nito ay, meron ka bang libreng oras para i-check yung aking assignment? Ibig sabihin yan, para i-check ang aking takdang aralin. Or, pwede mo rin sabihin, may pagkakataon ka ba na i-check yung aking homework? Tandaan natin pag sometime, yan yung libreng oras na mayroon ang isang tao para i-google niya sa isang activity o sa isang bagay na pwede niyang gawin. Okay? Free time. So, ibig sabihin nito guys, sa number 1 example ko, Peter and I go out for coffee sometimes. Ibig sabihin, si Peter at ako ay lumalabas para magkape minsan or paminsan-minsan. Okay? Okay, number 2 guys, I visit my mother to her work or office sometimes. Ibig sabihin, ako ay bumibisita sa aking nanay sa kanyang trabaho o opisina paminsan-minsan. Okay? Okay, number 3, I watch English TV series sometimes. Ibig sabihin yan, ako ay nanonood ng mga English TV series paminsan-minsan. Ibig sabihin ng sometimes, sa Tagalog niyan, paminsan-minsan. Adverb of frequency yan na nag-i-indicate kung gaano mo kadalas ginagawa yung isang bagay. Okay? Or activity. Dito naman tayo sa sometime na walang S. Pag sinabing, I would like to talk to you sometime, gusto kitang makausap sa ibang pagkakataon. Gusto kitang makausap sa ibang araw. Pwede rin, gusto kitang makausap minsan. Peter quit his job sometime last year. Ibig sabihin yan ay, si Peter ay huminto sa kanyang trabaho kamakailan lamang noong nakaraang taon. Ibig sabihin ng I'll treat you sometime, ililibre kita minsan. Okay? Pwede yan, ililibre kita minsan. Pwede rin, ililibre kita sa ibang pagkakataon. Ililibre kita sa ibang araw. Pwedeng ganun guys. Okay? Pero, di ba, madalas, minsan, sinasabi natin sa isang tao, okay, sige, lilibre kita minsan. Okay? Pwede mo Englishin yun, guys, ng I'll treat you sometime. Okay? I want to introduce my friend Jenny to my mom sometime. Ibig sabihin yan, gusto kong ipakilala ang aking kaibigang si Jenny sa aking nanay
minsan. Pwede mo rin sabihin na gusto kong ipakilala ang aking kaibigang si Jenny sa aking nanay sa ibang pagkakataon. Dito na tayo sa magkahiwalay na sometime. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng sometime? Free time. Yan yung libreng oras mo. Pwede rin guys na ang ibig sabihin ay duration of time. Yan yung tumutukoy sa tagal ng panahon. At yung tagal ng panahon na yan, pwede yung short time. Okay? Pag sinabing short time, maiksing panahon. Pwede ring long time, medyo mahabang panahon or mahabang oras. Okay? Pwede mong sabihin sa akin na, please give me some time to think about your offer. So, ibig sabihin ng offer, yun yung inaalok. Okay? Inaalok sa'yo na bagay. So, bigyan mo pa ako ng panahon. Ibig sabihin, bigyan mo pa ako ng panahon na makapag-isip tungkol sa iyong inaalok. Pag sinabing sometime, pwedeng ang ibig sabihin ay kaunting panahon. Bigyan mo pa ako ng kaunting panahon na makapag-isip. We need some time to review. Ibig sabihin ng we need some time to review, kailangan natin ng panahon para makapag-review. Okay? Pwede nga ang ibig sabihin niya na short time or long time. Okay? Pero nahuhulaan naman natin na kapag mag-exam tayo, pag nag-review tayo, talagang gahol na sa oras yan madalas Kaya maaaring tumukoy yan sa short time. Okay? Yung a little bit of time or kaunting panahon. So, kailangan pa natin ng kaunting panahon. Ibig sabihin, kailangan natin ng kaunting panahon para mag-review. Okay? Or, sa Tagalog talaga niyan guys, yung sometime. Kailangan natin ng panahon para makapag-review. Okay? So, nagkamali na naman. Okay? Na double. Ibig sabihin nitong I have some time to spend with my family on Sunday. Ibig sabihin nito ay meron akong free time na igugugol sa aking family sa linggo. So, ito guys, it will take blank perhaps an hour or two to fix your computer. So, ini-indicate nito guys kung gaano katagal yung para maayos yung computer. So, pag sinabing gaano katagal, yung binabanggit dyan guys, yung duration of time, kung gaano katagal. Okay, so, it will take, pag sinabing gaano katagal or duration of time, di ba nabanggit ko kanina, pag sinabing duration of time, pwedeng sabihin mo na short time or long time. Okay, so, pag sinabing duration of time, nag-i-indicate siya ng kung gaano katagal. Okay? So, it will take blank. Sagot dito ay some time. Okay? It will take some time, perhaps an hour or two to fix your computer. So, sa Tagalog niyan guys, ibig sabihin nito ay maglalaan ng panahon. Dito ay maglalaan ng panahon, maaaring 1 oras o 2 para maayos ang computer. Yan ang ibig sabihin niyan. Okay? I can't visit my grandma because I'm tired. So, hindi ko mabisita ang aking lola dahil pagod ako. Kasi pagod ako. So, ibig sabihin nito guys, ang grandma mo, pwede mong bisitahin. Kaya lang, minsan, hindi ka makabisita kasi nga pagod ka. So, ang tamang sagot dito guys ay with S, yung sometimes. Okay? So, parang ibig sabihin yan guys, ang ibig sabihin nito guys ay, sorry guys, nadikit Ayan. So, ayan ang tamang sagot. Hindi ko mabisita ang aking grandma minsan dahil pagod ako. Ito guys, number 3. When you are available, I will show you how to fix your computer. Parang, ang tanong dito guys, kailan ko pwedeng ipakita sa'yo kung paano ayusin yung computer. Ang sagot dito guys ay when you are available. Kailan yon? Kailan yung when you are available? So, hindi mo sigurado yan. Pag sinabing when you are available, kapag ikaw ay available. So, hindi mo sigurado kung kailan. So, ang sagot dito guys ay sometime, walang S. Okay? Okay, sometime, okay. Minsan, kapag ikaw ay available, ipapakita ko sa iyo kung paano
ayusin ang iyong computer. Peter has blank to fix his computer now that he arrived home early. Explain ko sa inyo guys ang scenario na to na si Peter ay nakauwi ng maaga. Okay? Nakauwi siya ng maaga, kaya ngayon ay meron na siyang time para ayusin yung kanyang computer. So, ang sagot po dito guys ay some time. Okay? Magkahiwalay po yung some at saka time. So, ibig sabihin nito guys, si Peter ay may panahon na ayusin ang kanyang computer ngayon na siya ay nakauwi ng maaga. Or, ang ibig sabihin nito guys, si Peter ay merong free time or libreng oras para ayusin ang kanyang computer ngayon na siya ay nakauwi ng maaga. I need blank to review my lessons. So, ano daw yung kailangan para ma-review yung lessons? Kailangan ng some time. Okay? I need some time. So, I need time. Ibig sabihin niya, kailangan ko ng panahon. Kailangan ko ng konting panahon. A little bit of time. Pwedeng ganon. Diba kanina yung example ko sa bandang dulo? A little bit of time or kaunting panahon. Parang ganon. So, kailangan ko ng konting panahon or kailangan ko ng panahon para ma-review ang aking lessons. So, I need some time to review my lessons. Okay? Number 6, I invite Peter for dinner blank. So, ang sagot dito ay sometimes. Okay? So, ibig sabihin nito guys, number 6, I invite Peter for dinner sometimes. Iniimbitahan ko si Peter para maghapunan paminsan-minsan. Number 7, it will take blank to solve your problem. Pag sinabing it will take, maglalaan ka ng oras. Ibig sabihin, maglalaan ka ng oras. Katulad nyo, no, it will take some time. So, maglalaan ka ng oras. So, maglalaan ka ng oras para ma-solve or masolusyonan mo yung problema. So, it will take some time. Okay? Ibig sabihin niyan ay maglalaan ka ng oras. Maglalaan ka ng oras para masolusyonan yung problema mo. Okay? Peter and Jenny got married blank last year. Peter at si Jenny ay ikinasal last year. Ang sagot dito guys ay okay? So, si Peter at si Jenny ay ikinasal kamakailan lamang noong nakaraang taon. So, hindi mo sigurado kung kailan, basta noong nakaraang taon. So, sometime last year. The students finished their projects blank last month. So, parang ganito rin yan guys. Okay? Yung mga estudyante daw, natapos nila yung kanilang mga proyekto noong nakaraang buwan. So, hindi rin sigurado kung kailan yung saktong date. Kung kailan natapos. So, ang sagot dito ay sometime. Walang S. Okay? We should get together sometime. Okay? Number 10 ang sagot ay sometime. Okay, number 11. It will take blank to finish the project. Pag sinabing it will take, maglalaan ka ng oras. Maglalaan ka ng blank para matapos mo yung project. So, ang sagot dito guys, katulad ng mga to guys, it will take. Okay? So, sometime, magkahiwalay. So, it will take some time to finish the project. So, maglalaan ka ng panahon, maglalaan ka ng oras, para matapos ang project. So, yun yung guys. Para matapos ang proyekto. So, yun lang po muna ang aking bahagi sa araw na to. Salamat po muli. Sana lagi po kayong mag-like, mag-comment. At sa mga bago po sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa aking channel. Magpapasalamat na ako sa inyo. Okay, sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Okay, have a nice day po.